Hola, mi amigo, amiga. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay ang katotohanan na hindi may tatanggi kahit kung sinong anti-DDS, kahit sinong pro-BBM, ay hindi na kayang talunin si Sara Duterte ngayong sa sunod na 2028 election. Unang-una, ang hina ng impeachment. Hindi makano kasi mga ebidensya nyo mga recycled. Pangalawa, nagpapahina sa impeachment ay yung katotohanan na nag-utos sa Supreme Court na hindi nyo pwede isampa yung mga kaso patungkol sa mga bagay na nagawa kuno ni Sara Duterte nang hindi pa siya vice presidente. Kaya wala na yung pinagmamayabang ni Trillanes na salin-salin na noong 2016 hindi pa naman presidente si Sara noon. Pangatlo, ang inyong akusasyon na may Regros Piatos, panis na, laos na. Hindi na hindi na tatalab sa takilya kung sa ticket pa. Bakit? Ito ang dahilan. Ang pinag-usapan po ay confidential fund. Pangalawa, wala pang batas na ipasa kung paano resibuhan, paano ipakita na napunta sa tama ang confidential fund. Pangatlo, sa ngayon na nag-usap tayo, wala ring batas patungkol sa intelligence fund. Pero yung standard na ginagawa ng mga nakakatanggap ng mga confidential fund or intelligence fund, certificate lamang na napunta sa ganong proyekto. At yung confidential fund, sinasadya yan na tinatago ang pangalan ng nakatanggap ng pundo. Kaya, ang problema ninyo, pangatlo, kung sino ang nag-aakusa na ang perang binigay kay Virgis Piatos ay napunta sa bulsa ni Sara, ay sila ang may obligasyon na magpatunay na napunta nga sa bulsa ni Sara. Bagkos, ibig sabihin, wala nang gagawin si Sara pag natuloy ang impeachment, kundi, ano na lang, sasabihin, di patunayan ninyo, kay Virgis Piatos. Patunayan nyo na napunta sa akin. Kasi hindi naman bawal ang Virgis Piatos na resibo. Ang Virgis Piatos na resibo ay tama lamang dahil confidential fund yun. Diba? Okay, ulitin ko ha. Una, walang batas na nagsasabi kung paano. Ibig sabihin, allowed. Walang batas na nagbabawal na gagamit ng peking pangalan para resibuhan. Gano'n lang, tapos ng usapan. At kahit manahimik lang si Sara, she will just exercise her right to remain silent. Wala na, tapos ng laban. Talo na kayo. Hindi nyo mapatunayan na napunta sa bulsa ni Sara. Kahit sabihin natin, pumasa sa House of Representatives, sa Senado, itong pangalawang rason, sa Senado, makakapasabayan. Tandaan ninyo, kailangan ng 16 na boto para makonvict, maging guilty si Sara. Ang tanong, makakakuha kaya kayo ng 16 votes? Ang sagot, hindi po. Bakit? Magbilang tayo. Magbilang. Bam Aquino, bubutuin ng guilty. Pero magdalawang isip pa yun si Bam Aquino. Bakit? Sabihin natin guilty, 1 vote. Guilty. Bakit? Kasi pag tinignan mo po ang records ng huling election sa 2025,
sobrang hina ang boto ni Bam Aquino sa Mindanao, Visayas. Dito lang siya nanalo sa Luzon Corridor. So, kailangan niya na makuha yung simpatiya ng mga Pilipino sa Visayas at Mindanao. So, kung gano'n kailangan niya, ibig sabihin, may laki pang chance na hindi siya boboto. So, sabihin natin, boboto siya, guilty si Sara. Number 2, Alan Peter Cayetano, not guilty. APC. Number 1, N. Ang kailangan natin ay hindi, kahit hindi na bumuto yung kakampi ni Sara. Number 3, Pia Cayetano. Si Pia ay malamang hindi bubuto yan. Bakit? Kapatid ni Peter Cayetano eh. O sabihin natin bubuto. O 2G. Dalawang guilty na. Number 4, Ronald Bato de la Rosa. Hindi makaboto kasi wala. So, pwede rin konsideran na no. So, dalawang no. Bato. Number 5, si GB Ejercito. Sabihin natin GB, buboto siya, convict si Sara. So, number 2, number 3, guilty. Yan siya, pangatlong guilty. Number 5, si Francis Escudero. Number 6, Escudero, Cheese. Not guilty to. So, ilan ang not guilty? 1, 2, 3. Ang guilty, Bam Aquino, Pia Cayetano, tsaka GB Ejercito. 3 to 3 against 3. Number 7, si Bungo, si BG. Ay, siyempre, no yun. 4. 4 na. So, number 8, si Sherwin Gatchalian, bubutuin guilty. Pero magdadalawang isip yan kasi hindi siya ibubuto ng mga Mindanao, Visayas. Ang kanyang papalit, si Rex Gatchalian, tatakbong senador, hindi siya ibubuto ng Mindanao, Visayas. So, sabihin na lang natin guilty. So, 4G. So, 4 is to 4. Number 9, si Sherwin Gatchalian, Risa Hontiveros, guilty to. RH, 5 guilty na. Number 6, number 9, number 10, si Lito Lapid, sabihin natin, guilty, 6. Sa sunod, 11, si Loren Ligarda. So, not guilty o guilty, sabihin natin guilty, 7 guilty. Number 11, si Rodante Marcoleta, si RM. So, not guilty. So, 5 na ang not guilty. So, 5 against 7. Number 12, si Amy Marcos, IM, not guilty. 6 not guilty. So, 6 against 7. Number 13, si Robin Padilla, ay not guilty to. RP. 7. O 7 versus 7. 7 not guilty. Number 14. Si Kiko Pangilinan. Guilty to. So, 8 guilty. Number 15. Si Rapi Tulfo. Guilty to. Number 9 guilty na. Number 16, si Camille Villar. Imposible, nagpapanalo sa kanya si Sara at ayaw nila magagalit ang Mindanao, Visayas. So, boboto ito pabor kay Sara. So, 8 not guilty. Number 17, si Mark Villar. Not guilty din ito. 9 not guilty. 9 na, hindi na makuha 16 votes. So, number 18, si Joel Villanueva. Not guilty to. Number 10 ng not guilty. Number 19, si Miguel Subiri. Not guilty din ito. So, 11 no. So, 20,
Si Jinggoy, lalong not guilty do. Jinggoy Estrada. So 12. 12 not guilty. 21. Si Jinggoy. Si Bong Revilla. Ay, wala na si Bong Revilla. Pinalitan na siya. Ang pabalit sa kanya sino man pumalit sa kanya? Si Kiko Pangilinan na. Nabanggit ko na. Grispo, wala na. So, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sino bang iba? Sino bang ibang senador na hindi ko nabanggit? Pero kahit hindi ko nabanggitin, sa ngayon, ang bilang natin ay 12 na po ang not guilty. Wala, malabo. Malabo ang impeachment. So, ibig sabihin, pag malabo ang impeachment, hindi ninyo may impeach si Sara. So, kung ang impeachment ang inyong basihan, wala na, talo na kayo. Hands down, favorite na si Sara Duterte. So, ano na lang natirang chance? O, sinabi ko na kanina, yung Mary Crispiatos, laos na yan. Hindi mo masasabi na nilustay niya ang pera hanggat hindi nyo may papalabas ang ebidensya na mula kay Mary Crispiatos ay napunta sa bulsa ni Sara. Ngayon, meron kayong bagong testigo. Si Madriaga. Paano naman ang binasa niyo bang pinipit niya? Napakalabo naman. Paano ibibigay kay Santiago na pamilya? Paano ibigay doon sa taga-mayor ng Laguna? Paano ibigay doon kay Ed Kitain, Attorney Ed Kitain? Napakalabo. Wala pang ebidensya binanggit si Madriaga. So, wala na, dead in the water na. Kung yun ang basihan ninyo. Tapos sabi ko kanina, yung bank account, dead in the water na kasi sabi ng Supreme Court, hindi mo pwede gamitin yan yung mga akusasyon na nangyari noong panahon na hindi pa siya presidente, vice president. So, number 3, ano pang ibang akusasyon? Yung nagsabi siya na nag-hire ng killer na papatay. Diyos ko, wala pong krimen na sinasabi plot to kill. Wala pong krimen na nagpaparusa na sa pagpaplano ng pagpatay ay paparusahan ka na. Plano pa lang naman yan eh. Unless na nagawa mo, saka ka palang paparusahan. Either attempted, frustrated, or consummated murder. So, ano kayo? Kano mga timang mga abogado, lalo na si attorney professor ko ng UP na si Ligutan. Ay, ang bubo mo naman. Si attorney Laila de Lima, inayunan yun. Ang bubo mo naman, naging top notcher ka sa bar exam. Hindi mo alam yun na hindi krimen yan. Walang krimen na nilabag sa pagsasabi, oy, may balak ako, papatayin kita. Walang krimen na ganun. Sabi ni Daniel Aguilar, bakit andidis maliit ang utak? Sige, mas malaki pa ba utak mo sa akin? Sige nga, ipakita mo. Show your wares. Show what you know. And we will debate each other. Sige nga. Ha? Nene Ledesma, paano na kung si Batogo ay tandaan ninyo, hindi binibilang ang boto ng pabor kay Sara kapag impeachment. Ang binibilang, ang boto na pabor sa pag-impeach. So, kahit naman nahimik na lang yan, hindi na magpapaboto, hindi na binibilang kasi kailangan nila ng boto na 16 votes. Paano ka makakuha ng 16 votes kung 12 na? Ama natira, 12 na lang. Kaya, kimang ba kayo? Itong Mantis, ang katwiran mo ay fallacy. It's a fallacy. Nasabihin mo, kaya pala na disbar. Walang kinalaman pagka-disbar ko dito. Ha? Katotohanan pinag-usapan natin. Facts. Facts. Facts, hindi batas. Anong grip test? Hindi po grip test yun. Walang grip test na ganun. Ang grip test po, Charlie, ganito yan. Charlie! Papatayin kita.
kung hindi mo kaibiganin ang aking patayin kita kung hindi mo pakasalan ang aking anak. Yun ang grave threat. Pero pag sinabi, oras na pinakasalan mong anak ko, papatayin kita, hindi grave threat yun. Kasi bakit? Wala ka naman, kung wala kang gagawin, hindi ka mamamatay. Anong pagkaiba nun? Kung may gagawin ka, mamamatay ka. Kung wala kang gagawin, mamamatay ka. Pag hindi mo pinakasalan ako, papatayin kita. Yun ang grave threats. Pero pag sinabi, oras na, pinakasalan mo ang anak ko, papatayin kita, hindi grave threat yun. Kasi kung ayaw mo naman gagawin, di ka mamamatay. Kita mo ang pagkakaiba? Papatayin kita. BBM kung papatay mo ako. Hindi grave threat yun. Mga bobo, mga abogado magsasabi na grave threat yan. Sobrang bobo. So ngayon, patungkol naman sa akusasyon. Ano pa bang ibang akusasyon? Yung nagbigay ng envelope. Siyempre, pwede yun isama. Kasi nangyari, Vice President na siya. Ipalabas niya ang video na tumawag si Lisa Marcos na binigay ang envelope, ipabigay doon sa mga USIC ng DepEd. Wala rin. Wala siyang bad faith sa pagbigay ng envelope. Kasi pinabibigay lamang ni Lisa. So okay, naintindihan na ninyo? Wala pong threat dito. Kaya nga binasura yung kasong threat eh. Hanggang ngayon walang decision, ayaw decision ng Department of Justice. Kasi nga wala eh. So ano pang ibang akusasyon? Yung hindi niya pagdalo sa patawag ng Kongreso? Ano? Karapatan ng isang Vice President na hindi dadalo. Kasi nga equal body sila, separate, independent of each other. May tinatawag po na courtesy to the equal body. So ang tawag diyan mga tinatawag co-equal body sila. Office of the Vice President and the Office of the House of Representatives, co-equal sila. One cannot compel the other. Ganun lang mo po. So ngayon, having said so na basura lamang ang mangyari sa impeachment kahit na papayagan ipaakit pa sa Supreme Court yan, sa Court of Appeals, sa Senate. Walang mangyari. Next! Ang nangyari, ano bang chance nila? Anong chance nila? The only chance, sa totoo lang, balik na rin nila ang kanilang gawain. Gawa nilang paraan na makauwi si BBM para matanggal ang sympathy votes. Kasi mga neutral, bubuto yan kay Sara Duterte dahil naawa yan at dahil andun pa sa dihig yung tatay niya. At lalo pa kung mamatay si Digong, wala na makatalo kay Sara Duterte. Bobo ka, Daniel Aquino. Huwag ka na magpatali-talino dito. Ha? Kung mamatay pa si Digong, lalong mananalo si Sara. Okay? Sino bang demonyo nagsasalita? Opinion lang demonyo. Anong basihan mo magsabi ka ng demonyo? Wala kang ebidensya na si Duterte nagpapatay nun. Maniniwala ka ba? 30,000 si Duterte papatay? Imaginein mo, lalaro ng tennis si Alex Ayala. Pak! Dami mga Pilipino pupunta. 50,000. Doon sa Philippine Arena, punong-puno. Para manood ng tennis ni Alex Ayala. Ibig mo sabihin yung punong-puno sa arena, pinapatay ni Digong lahat yun? Maniwala ba kayo dyan? Kwentong laloy, kwentong imposible. Naniniwala naman kayo sa kwento ng mga kalaban ni Sara. Lalo na yung mga makakaliwa na mga attorney kunti na nagtatrabaho, lagi ng kwento, wala namang pinagbasihan na ebidensya kung totoong nangyari o hindi. Kasama niya dyan yung isang inventor ng mga facts na si Attorney Joel Butoyan, si Attorney Gabriel Andres. Puro kayo mga inventor ng facts. Natatawa lang ako sa inyo. The only way, sa totoo yan, the only way para yung mga neutral ay kakampi sa inyo, palabasin nyo si Digong.
That's the only way. Wala nang ibang paraan. Para may laban kayo sa 2028. Tapos dahil walang kandidato si BBM, nanliligaw siya sa mga kakaliwa. Ang kaliwa naman nagpapaligaw. Ang kaliwa naman, mga punyeta kayo. Bakit? Alam nyo na nagnakaw ng mali-malitang pera, kakampihan nyo? Who are you to rule the Philippines if you are corrupt? May isa pang matindi dito. Alam na natin na bawal sa batas ang walang warrant of arrest ay hindi mo arestuhin. Maliban na lamang kung nahuli mo sa akto. At bakit nyo inaresto si Digong? Ang inyong tinapakan dito, nilabag ninyo ang batas ng Pilipinas. Di ba? Marty, may isang nagdakaw sa Divisoria. Nahuli, hinabol ng mga mamamayan. Nang mahuli, binugbog, patay. Tama ba yon? Dahil nagdakaw. Tapos, mayroong isa nag-rape, tatay ka, ang anak mo ni-rape. Nakita mo yung tao na sinususpitsan mo na ng rape ng anak mo. At ang anak mo naman ay buhay. Tinuro niya, yan ang rape sa akin pa. Yan, siya yan. Tapos patayin mo. May karapatan ka ba pumatay? Dahil ng rape. Akusado si Digong Duterte. May tinatawag na karapatan ng mga akusado. Rights of the accused. Number 1, the right not to be arrested if there is no warrant of arrest from our local courts. At tanong kayo, pwede ba yan may warrant of arrest naman sa ICC? Sagot, hindi pwede. Bakit? Ang utos ng konstitusyon natin, walang sinuman ang maaring patayin o kilitin ng buhay. Walang sinuman ang maaring arestuhin. At walang sinuman ang pagkukunan ng kayamanan. Kung hindi dumaan sa proseso ng lokal na batas natin. Hindi mo matatawag na batas ang batas ng ICC dahil hindi na tayo kasapi ng ICC. Naintindihan nyo? Pagkatapos yan, nakalagay din sa Section 2 ng Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he be produced and particularly describing the place and the things and persons to be seized. Pag persons to be seized, arrestuin. Another, in Section 14, Article 3 of the Constitution, no person shall be held to answer for an offense without due process of law. Kaya hindi mo pwede dakpin si Digong na hindi mo ipaproseso mo na sa korte. Next, nilabag din nila ang Section 1, Article 8 ng ating Constitution na nagsasabi, judicial power is vested as is lodged in the Supreme Court exclusively and in all other courts that may be created by law. Anong ibig sabihin, judicial power? Tanungin mo si Nicolas Torre. Nick, arestuin mo si Duterte. Sigurado ako, nagdadalawang isip yun. Hindi niya alam kung valid ang gagawin niya o hindi. So kung hindi niya alam, ibig sabihin, magtatanong siya. Kanino siya magtatanong? Ang mga bagay po na hindi po makikita, hindi mo malalaman sa unang tingin, ibig sabihin, kailangan ang malalim na tingin. Ang tawag diyan,
judicial issue. Kapag judicial issue, sakop niya sa judicial power. Tanging korte lamang natin ang makapagsasabi kung dapat bang arestuhin si Duterte o hindi. Sabi, bakit tuloy kaso? Kasi pinilit lamang nila. Ganun ako kasimple. At mali din ang ICC. Tandaan ninyo, mananalo si Digong pag jurisdiction pag-usapan. Pero para ma-shortcut to, the only way for you, palabasin nyo, gawan nyo ng paraan na mapalabas si Digong. Although papayag mga ICC. That's another issue. At kapag hindi lumabas yan, wala po kayong chance. Ngayon pa lang, tapos na po ang laban. Si Sara na panalo sa pagka-presidente. Ganun lamang po. Ngayon, may problema pa kayo. Pag pinatuloy niyo na pilit ang impeachment, magkakaroon ng trial. Araw-araw, matagal yan, mahigit 1 taon yan bago matapos. Patapos yan, 2020 election na. Ibig sabihin, araw-araw sa headline ng social media, headline ng mainstream media ay si Sara Duterte. Paano kayo mananalo ngayon? Araw-araw pinag-usapan. May libreng media si Kwan. Mayroon siyang libreng media mileage. Hindi niya na kailangan magbayad ng media para ikampanya siya. Kasi araw-araw pinag-uusapan siya. Sa tuwing may hearing, may testigo ilalatag, pinag-uusapan si Sara. Hindi na kailangan, ang alam mo, Rubilin Cruz, mali po yan. Kabubuhan yan. Hindi na kailangan ICC pag mag-arrest. Hindi pwede ho. Kailangan niya dadaan sa ating korte. Mismo Article 59 ng Rome Statute ng ICC nag-uutos na kung arestuhin si Digong Duterte ay dalhin ninyo sa inyong sariling korte. Naka-utos yan sa Article 59. At alamin niya kung anong karapatan niya at suriin niya kung totoo nga ba yung warrant of arrest. Article 59 niya na, mismo batas ng ICC. Tapos sabihin ni Charlie Whiskey, paano naman po yung Intercom? Okay, Interpol. Hindi rin pwede sa Interpol. Bakit? Pag binasa mong Interpol, nakalagay po roon na pag mahuli niyo ang tao, kung gusto ng bansa, hulihin ang tao, idaan niyo muna sa inyong korte. Yan ang batas ng Interpol. Ngayon, pag-usapan natin, mag-a-apply ba ang Section 17 ng Republic Act 9851? Section 17 says that the courts in the Philippines trying any case of crimes against humanity, genocide, or war crimes, if the accused is a Filipino, or if not a Filipino, the accused victimized a Filipino, anywhere, and or if the accuser or if the victim or the offender committed the crime in the Philippines. Yan ang sinasabi sa Section 17. Anong another? Pero sa second paragraph, that Section 17 says that the Philippines may not investigate any case under Republic Act 9851 if there is another tribunal, international tribunal, or another nation that is investigating or has investigated or is trying the case or has convicted or acquitted the accused. At in that sense, the Philippines may option surrender the accused to that other nation or that international tribunal under the rules of extradition or treaty. So that if there is no treaty, hindi pwedeng gamitin yan yung pag-aresto.
Okay? That's it. So simple as that. So ang theory ko, I do not need to compel you to believe in me. At least pinipresenta ko sa inyong katotohanan. Let's get real. Mantis, hindi na po pinag-usapan yung gano'n. Sigurado ako na wala nang madidismiss yan. Kasi bakit? Wala na pong jurisdiction ng ICC nung sinampahan ng kaso si Duterte. Kasi nung sinampa yan ay May 21, May 24, 2021. Nag-withdraw na tayo on March 16, 2018. At under Article 127 of the Rome Statute, may 1 year pa bago maging final. Ang 1 year ay March 16, 2019. So, hindi na tayo member ng Pilipinas to March 17, 2019. Therefore, you cannot file a case against Digong because you have no more jurisdiction. And jurisdiction in international law is based on the consent of a state or a country. Kung walang consent, kagaya lang yan sa Permanent Court of Arbitration sa gitna ng Pilipinas at China, dahil hindi nagbigay ng consent ang China, hindi nila ginagalang ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration laban sa kanila, pabor sa Pilipinas. That is stated under Article 12, Paragraph 2 and Article 13, Paragraph C ng Rome Statute mismo. That the only way to be accepted as a case, the Philippines must be a state member of the Rome Statute. Hindi na. Kaya wala. So, why are they now clinging into jurisdiction? Kasi sinasabi nila na noong February 8, 2018, nag-anunsyo ng preliminary examination si Fatou Bensouda, yung prosecutor ng ICC noon. Ang sabi nila, noong 2018, February 8, may preliminary examination na inanunsyo. At based on the Article 127, Paragraph 4, or number 4 condition, it states that if there is any matter under consideration by the court, then the court can still exercise continuously. Pero ang problema, meron bang nakasabi sa preliminary examination na jurisdiction? Wala. Next, kung paano matumbayan, ay kung manghingi ka ng authority to investigate, kailangan mo certified copies ng mga dokumento. Otherwise, hindi papayagan ng preliminary, ng pre-trial chamber. So, paano ka ngayon makakakuha ng certified true copies kung preliminary examination lamang? Kasi wala ka pang authority from the pre-trial chamber. The only way na magkakaroon ka ng certified copies na dokumento na magagamit mo sa akusasyon ay kung mayroon ng authority ang pre-trial chamber. Kailan nagbigay ng authority? September 15, 2021. Pagkatapos mag-apply noong May 24, 2021 na hindi na member ang Pilipinas. Tingnan mo, bakit ang tagal nila makapag-apply? Kung talagang may kaso laban kay Digong, maaga pa lang, 3 araw, alam mo na kung meron kang ebidensya o wala. Bakit? It took them more than 3 years bago makapile. Kasi inimbento, pinagpipilitan. Pihit na pihit. Pagtapos na na-file, na binigyan na kayo ng authority, September 15, 2021, umabot pa hanggang February 10, 2025, kayo nagsampa ng warrant, application for warrant of arrest. Bakit? Bakit 4 years? Ibig sabihin, wala kayong ebidensya. Pinagpipilitan nyo lang. Ibig sabihin, tumanggap kayo ng pera mula sa mali-malitang. At bakit yung time lang yun gumalaw? Mali-malita. Ang tagal-tagal, bakit yung huli nyo lang sinampa ang kaso? Kung talagang may ebidensya kayo, ebidensya pinag-usapan natin. So, pagkatapos, February 10, ano nangyari? Nilabas nila yung warrant of arrest March 7. Siguro nakatanggap na ng mali-malita. Di ba? Very clear? Kasi kung may ebidensya talagang kaso, nung una pa lang,
kaso na kagad yan. Hindi mo na palampasin yan. Ibig sabihin, may violation pa sila ng sa tinatawag na delay in the disposition of the case. Sa Pilipinas, may right to this speedy disposition of the case. So in this case, pwedeng ma-invoke yan na ang delay, sobrang delay. Ano pa? So, ibig sabihin talagang walang ebidensya. So ngayon, may mga argumento dito na gusto ko maintindihan ninyo. Member pa tayo ang Philippines nung nangyari ang krimen. Pero hindi na tayo member nung nagsampa sila ng reklamo para sa mga krimen na yon. So ngayon, para lang po yan sa Pilipinas. May tinatawag po na prescription period. Nagkapatay ka ng tao sa Manila. Sa loob ng 20 years, hindi ka kinasuhan. Ang tanong, pwede ka pa bang kasuhan? Sagot, hindi. Lampas ng 20 years. Yan po, mantis ang sagot yan. Anong common sense mo? Your common sense is nonsense. Ha, mantis? Even if you are a lawyer, then you are showing yourself as a bad lawyer. So, naintindihan nyo na hindi sukatan yung panahon na nangyari ang krimen? Kasi bakit? Kung papayagan natin yan, Charlie Whiskey, Mantis, ano mangyari? O nangyari nga ng member tayo. Ang ibig mo sabihin, anytime pwede mo isampa? Ang ibig mo sabihin, 1,000 years later, pwede mo pang isampa, patay na si Digong? Kasi sa katwiran mo na nangyari naman mga krimen sa panahon na kasapi pang Pilipinas? That is absurd. If it is absurd, it cannot be interpreted to mean justification for you to get jurisdiction to hear and decide the case. Okay? Siguro naman, naintindihan nyo na. Bahala na kayo kung agreeable kayo sa opinion ko, hindi. Wala kayong problema, wala akong problema kahit na antay kayo kay Duterte o hindi. Basta at least nakita nyo na yung ang totoong kwento ng buhay, let us get real. The only way na mananalo sila kay Sara is palabasin nila si Digong. Para maibenta nila sarili nila. O mabait naman kami. Sa ngayon, tiniterminahan ko kayo. Wala ni isa hindi kayo makakuha 90% po ng Bisaya ng Mindanao at 60% sa Visayas ang bubuto kay Sara. That is more than the total population of Luzon. Ngayon, ang mga tao sa Metro Manila, kalahati yan Bisaya. At hindi nyo pala, maraming Ilocano, maraming Pangasinan, maraming Kapampangan, maraming Bicolano na maka-Duterte rin. Yan ang hindi ninyo naintindihan. Ang feeling nyo, kayo sikat. Sa guni-guni nyo lang yun. So, having said that, okay, friends lang tayo. Peace, peace, ha? Peace. Kung galit kayo sa akin, okay lang. Huwag nyo lang kong tabaging kalbo o ano. Kasi wala nang akong book. Tawagin pa ko kalbo. Pareha lang kami ni Mardi Indelimbi Infante. Okay? Maraming salamat at nag-participate kayo kahit kontra kayo sa akin. Nidina Lontay Buenaflor, Duterte pa rin next president. Doon, tama po yan. Surrender na ako dyan. Kahit gusto ko maging presidente, wala na akong chance. Loyola Gervasio, Sara Solid. Helen Baguio, Kabsat, Naibagrabim, mga kada kayo amin. Ha? Tapos, Masantos Yalabi, Ed Sicayo, Dennis Causing, kapatid, Virgie Piquero, Anidi Luntayaw Buenaflor, Sara Duterte pa rin, support. Sorry, 590, Duterte pa rin. Lagilayan Isulan, wow, taga Isulan kagali ha. Importante mailabas mga katarantaduhan ni Sara. Anong katarantaduhan? Wala po siyang katarantaduhan. Kwento lang yan. Glenn Mac,
Good morning po, Doc Toto. Kapag nakalabas si Digong, lalo mananalo si Sara. Mag-speech yan, si Digong lalabas ang sikreto nitong admin, pinis na. Lalo, kung hindi nga lalabas, lalo silang delikado eh. Napansin nyo ba, lalong tumataas yung survey ni Sara? Oh. Bernard Magtibay, Mimi Authority, Destroyer. Tapos si Bergie Piquero, sino pa? Peye, wala na pong pag-asa. Sabi nila, reforma sa Comelec muna. Ay, hindi. Matidelikadong Comelec. Marlin Bundok. Tapos GYC, kung hindi available sa botohan, considered as no vote kung sino ang available. Yun nga, pag hindi nakaboto si Bato, good as no vote yun. Kung hindi makaboto si Bongo kasi may kaso, no vote pa rin yun. Bergie Piquero, baka online voting naman gawin ng Comelec. Marilyn Bundok, good evening, Sir Dr. Joel Quizon, matatalo si, sa 2028 election, si Sara pag sinalang sa impeachment. Ay, hindi po. Kasi araw-araw nga magiging bida siya. Araw-araw pag-usapan, lalo siyang mananalo. Wala, hindi na kayo mananalo. So, nini Ledesma, Bam, kay Kumaro, Luis Alunalon, bakit maging matapat ang mga tao sa kanya sarili? Magtatanong kayo sa sarili niyo, bakit ang dami-dami sumusuporta sa mga Duterte? Kahit sabihin na natin, alam namin na pumatay siya ng tao. Bakit? Bakit? Unang-unang rason dyan, kasi kawatan ang pumalit. Mali-malita kung kumabat. Si Ontiveros mo, wala yan. Manigas siya, iiyak lang. Walang hindi mananalo yan. Si Bergie Piquero, 2 bilyar. Kay Kumaro, Dads TV, 2 bilyar. Tapos, mas marami talaga ang demonyo. Pag sa turo lang, magtatanong kayo sa sarili nyo. Bakit tinatawag nyo na nga Didilis, Dotae, lahat ng tawag na ginagawa nyo, lahat ng panlalait na ginagawa nyo sa mga lahing Bisaya. Pero okay pa rin. Pero at least, alam naman namin na maraming Ilocano, maraming Pangasinan, maraming Kapampangan, maraming mga Ilocano, maraming mga Igorot, maraming mga Bicolano na sumusuporta kay Digong Duterte. Si Davis Almero, that's enough. Toto, pinapatigil mo ba ako o kakampi kita? Daniel Aquino, bakit mga DDS maliit? Ay, maliit pang utak ko, DDS na ako ngayon. Maliit ba utak ko? Nene Ledesma, paano po kung si Bato ay magtatago? Si Jinggoy, Cheese at Villanueva mas swipe? Hindi po nila kailangan bumuto. Ang kailangan bumuto ay kung sino gusto i-impeach si Sara. Hindi nga abot ng 18, dapat 16 votes. Kailangan 16 votes. Okay, naintindihan ba ninyo? Bakit sa'yo, Kainso, not guilty si Sara? Bakit? Hindi naman ako si Kainso. Bakit si Enzo masaya? Dahil sigurado daw, ay, guni-guni lang ni Enzo yan. Enzo, huwag ka magkwento na hindi totoo. Guni-guni mo lang yan. Huwag mo nga bulukuhin mga subscribers mo. Magsalita kayo ng totoo. Reach gets real. Kaya pala Dismar. Anong kinalaman ko si Dismar? Walang kinalaman yan pagka-Dismar ko sa aking kinikwento. Tapos Hilson Hisula. Ang galing mo, sir. Mautak ka talaga. Salamat po. Si Charlie Whiskey, grade 3 yata. Ay, yan, na-explain ko na pala kanina, Charlie. Daniel Aquino, bakit pumapabor ninyo na Ay, hindi. Nagmumura ba sa Diyos yun? Pagmumura? Siyempre, pwede mo tawag minsan nagmumura. Pero, Daniel Aquino, baka nakalimutan mo, hindi lahat ng tao naniniwala na may Diyos. Naintindihan mo ba yan? Ikaw, naniniwala ka. Ako, naniniwala ako. Pero nirespeto ko rin ang karapatan ng ibang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, nagbumura yan. So, Mantis, impulsive kaya pala na-dispark. Bahala ka na. At least, ang talino ko ay hindi may kulang connection sa disbarment. Okay? Richie Balista, Idol, good morning, good evening. Bergie Piquero, my conditions. Charlie Whiskey, okay. Andy, bakit sa'yo, Katoto, not guilty si Sara, si Enzo, masayang masaya. Ano lang yan, full soup nila ni Enzo. Hindi nga siya nanalo ng tinulungan namin ng butuhan yung bunyog. Party list, natalo kami. Pero mo ang buto na nakuha ng bunyog, mas kukunti pa sa
napakalaki, mahigit 200,000 ang subscribers ni Kainso. Ibig sabihin, 80,000 lang ang bumoto sa kanya. Pati ako nangangampanya. Ibig sabihin, sa mga subscribers ko, walang bumoto sa Bunyog. Naniwala ba kayo doon? Parang hindi ako niwala. Dapat panalo Bunyog eh. Kasi ano lang naman, may mga, yung pinakahuli, yung pinaupo, yung Gabriela, mababa ang boto nila. Sana pasok yung Bunyog doon kung hindi lang niyari ni Garcia. Sa totoo lang, ang dami ng subscriber ni Kainso. Paano nangyari na 200,000 plus ang kanyang kwan? Tapos tingnan ko kung magkailan ang boto na nakuha ng Gabriela. How many votes were obtained by Gabriela party list? Siya ang last eh. In the 2025 elections in the Philippines. So, yan. 256,811 votes na nakuha ng Gabriela. How many, sabi, tanong naman tayo sa Bunyog, how many votes were obtained by Bunyog party list in the 2025 election in the Philippines? Ang Gabriela nakakuha ng 256,811 votes. Yung Bunyog, 93,655 votes. Yan po, nakuha namin. Mahigit 200,000 ang subscriber ni Kainso. Sa akin, nung time na yun, ng eleksyon, nasa 60,000. Nasaan napunta yung mga subscribers namin? Hindi bumoto sa amin? Bakit? Yan tanong ko. Hindi ko maintindihan. Ibig sabihin pala, lahat ng mga nagsusubscribe sa iyo, hindi naman talaga bubuto pala sa iyo. So, okay? Ganun ako kasimple. So, never equate. Lahat ng lahat ng kwentuhan natin dito, walang ibig sabihin. Ang tawag dyan sa Latin, non sequitur. It does not necessarily follow. So, sana ba kayo? Sana ba ako? Good week to malampasan ni BP Sara impeachment. Hindi, huwag mananalo sa tiwala po ako. Mas gusto ko po matuloy yung impeachment para sigurado hands down favorite na siya. Kasi mananalo naman siya eh. Esto, nagkaisa ang Bisaya at Islam o pati mga BARM. 90% ng botante sa lahat last ng huling eleksyon, 90% sa BARM. 90% sa BARM, puro mga Duterte candidates. Zero ang mga alyansa na boto ni Marcos. Sa BARM lang yan Dugtong mo pa yun ang katabi Sultan Kudarat. Katabi Lanao del Norte. Katabi Cotabato. Ibig sabihin North Cotabato. Katabi rin Sultan Kudarat. Sultan Kudarat, mga Kristiyano majority, pero ang kanilang gobernador, Muslim. Magaling na Muslim ang gobernador na ngayon. Pax Ale! Hey! Saludos! Galing mo! Yan lamang ang may ospital na probinsya na ospital na walang cashier. Mayroon pa ang Sultan Kudarat State University, libre pa. Nilibre niya ang lahat ng gusto mag-aral ng medicine. Libre! Galing sa probinsya. At siyempre, maraming pumasa sa law dyan, sa mga abogado dyan na nag-graduate sa Sultan Kudarat State University. I'm so proud of Sultan Kudarat. Kasi bakit? Unang-una, nanay ko nangampanya kay Pax Mangudadato na lulo niya. Nung nanalo si Pax, panalo sa mga area ng mga Ilonggo, area ng Ilocano. Kasi doon maraming area ng Ilocano, area ng Ilonggo, area ng mga Pangasinan, area ng mga Kapampangan,
Ganon po sa Sultan Kudarat. Nanalo dyan ang Muslim. Gobernador. Oh, kaya kung magkaisa ang mga Muslim sa Bisaya, patay na ang laban. Nadine Luntayo Buenaflor. Si Duterte pa naman ang lula niya, Maranao. Ha? So, Maranao, so lula niyan. Oh, matanaki. Ay. Sapos, Lidina Luntayo Buenaflor. Duterte pa rin, next president. Fernando Jr., good eve, Dr. Toto. Sana manampasan ni BP Sara impeachment case niya. Josephine Dacara, mamatay na yung isang prosecutor ng ICC dito na. Oo nga, namatay. Hindi prosecutor, judge po, judge. Parker, ngayon naniwala ka na rin sa survey samantalang noon. Naniwala po ako sa survey kapag hindi pa po eleksyon. Hindi ako naniwala sa survey kapag eleksyon na. Kasi kargado na yan. Doon ako sa survey, Kalye survey na naniwala. Kahit Kalye survey, sa lugar ni Jinky Luistro, sa Batangas. Pero mo 40 out of 40 votes out of 80, 50% si Sara. Ang second sa kanya si Lenny, 18 votes. Makatang tambay, si Mantis parang troll ang dating. Toto supports the lesser evil. Hindi po lesser evil. Lahat po sila evil. Don't support an evil. Pero si Inday, lustay, wala tayong lustay, tinatag lustay, wala tayong ebidensya na naglustay siya. Ano lang, paniwala ko rin na may kinuha rin siyang pera. Kayo rin, naniwala rin. But then, yung paniwala ko napakanipis. Kasi wala talagang ebidensya. Hindi kagaya kay Bongbong Marcos na may mali-malitang ebidensya. He took 2 billion each month. And it was delivered, no less by his former aide. Si Saldi ko. At saka nung huli, may text message pa, 8 billion, dineliver kay Adrian Bersamin. Tinext niya kay Bongbong, be good. Anong be good? Very good. Grabe. Katoto, kung gumawa na lang din ng tanim, impeachment ang kampo ni BP Sara para mabasura lang din. Hindi siya gumagawa ng ganun eh. How will show as the proof? Pag proof ang issue, abangan na lang natin kung mangyari na. Charlie Whiskey, hindi totoo ang meron fraud report ang kuha against. Meron po. Meron na po na siya, unconditionally cleared. Unconditionally cleared si Sara. Natural lang na una, pinadalhan, i-explain mo, meron ng notice of disallowance, pero na-explain din. Kaya pinakahuling labas ng kuha ay unconditionally cleared. Nadina Luntayo, DDS pa rin, support. Romel Bengson, kaya nga ngayon pa lang gusto na nila mapigilan si BP kasi alam nila tagilid na sila sa 2028. Zomera, Sir Toto, totoo ba alisin ang lahat ng social media sa Pilipinas? Hindi pwede mangyari yan. It cannot happen, magkaroon ng revolusyon. Kagaya po sa Nepal, nagrevolusyon ng lahat ng Gen Z dahil binawalan na gumamit ng internet. Josephine Dacara, bakit ikaw, Bantis, may alam kang tungkol kay BP? Kung may alam, ilatag mo na yung ebidensya mo at kami susuri. Tama. Kung may ebidensya ka, Bantis, ilabas mo. Susuri natin. Sabi ni Daniel Bagon, kalbo. Yan lang ba? Yan lang ba may sagot mo sa akin after all na nag-uusap tayo, sabihin mo lang sa akin, kalbo. Marion Avalio, tama ka sir, galing mo mag-reaction, tuloy lang sir, sama tayo sa panalo ni Duterte, sinilang para ibangon ang nakahiga. So, Romel Bingson, misleading din si Enzo, Dr. Toto. Yeah. Makatang tambay, correct sir Toto, nililin lang ni Kainso ang viewers niya, napanood din ako doon, matakaw lang siya sa content kahit sablay, mahilig. Sa totoo lang Kainso, mahilig ka magmarites eh. Mga kwentong walang basihan eh. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, pag presidente na si Inday Sara, wipe out ang mga NPA. Kaya ayaw nila sa kanya. So, Nadina Luntayo Buenaflor, Comelec ang problem. Bakit? Baka, tingnan natin kung ano magagawa natin sa Comelec na yan. Thorax, ang layo mo kay Atty. Insurrecto, mga narrative ang galing sa mga DDS. Attorney ba talaga ang BP ng Pinas?
Attorney Sara Duterte. Huwag mong ikumpara ako kay Enzo kasi si Enzo, professor yan sa Ateneo. Ako naman, trial lawyer. Iba yung trial lawyer, iba yung professor. Mas magaling po yung trial lawyers. Mas maraming alam kaysa professor. Ang professor kasi hindi nakatikim ng bardagulan sa loob ng korte. Mantis, kung matalino ka, Mr. Toto, bakit mo nag-post sa Facebook ng kaso mo na alam mo bawal? Hindi, iba naman. Iba, ay, ano na yon? Kumbaga, pinost ko lang yon sa ngalan ng press freedom. Ha? Pero yung issue na yan, nakipaglaban ako sa corruption tapos pinarusahan ako, okay lang yan, walang problema. If that is the case, then I take this consequence. Ganun lang po. Man enough naman ako, hindi naman ako kagaya ng iba na tumatakbo. Dr. Toto, good evening po at happy Sunday. Arnel din, si Enzo, wala na sa hulog mga vlog niya. Halatang tumatanggap na rin siya. Ang layo sa argumento ni Dr. Toto, very fair magkomento. Oy, comment lang naman ako. Sara Duterte support. Noemi, ang boss ng Gabriela ay galing sa votes ng ibang party list. Dinakaw nila ang boto ng iba. Ganun ba? Thomas is plana. Pero dapat panalo ang bunyog nun eh. Biro mo 200,000 plus ang subscribers ni Kainso. Sa akin, 60. Dapat sa amin pa lang, magti 300,000. Si Colex, meron din. Ang dami namin nangangampanya para sa bunyog. Hindi ko alam kung bakit natalo kami. 90 plus thousand, 95,000. Zomera, Sir Toto, po, alisin na ni BBM lahat ng social media Pilipinas dahil lalo daw bumaba ang kanyang survey. Si Attorney Claire Castro ang sisihin niya. Sa pagiging palengkera ni Ma'am Claire Castro, diyan na bumaba ang kanyang survey. Ronel, intindihin nyo na lang si Toto, ganyan na talaga siyan. Charlie Whiskey or Ilonggo, yes, maraming Ilonggo Sultan Kudarat. Kaya nga, andun mga kamag-anak ko. Pero marami ding Ilocano dyan. Marami ding mga Kapampangan dyan. Marami ding Pangasinan at Batanggenyo dyan. Maraming Bicolano dyan. Halos international ang Sultan Kudarat. Pero siyempre, mas majority Ilonggo. Kaya ang nangyari po dyan, para malaman nyo rin, magkaroon kayo ng ideya, ang Sultan Kudarat po ay kagaya din sa South Cotabato. Kagaya rin po sa North Cotabato. Mas marami pong Ilonggo. Na titingnan mo mga bagong tubo na mga Muslims, mga Maguindanao, mga Maranao na diyan nakatira. Lahat po sila nagsasalita pag sa bahay, salitang Maranao. Ganon din mga Ilocano, sa bahay na salita Ilocano. Mga Kapampangan, salita sa bahay na Kapampangan, lalo mga taga-Tupi sa Cotabato. Mga Pangasinense sa Barrio 4 ng Coronadal. Pero paglabas, Ilonggo lahat ang salita. So, international sila, magaling sila magsalita ng Ilonggo. Sa amin lang sa Coronadal sa ngayon, nagugulat ako. Ang mga tricycle drivers diyan, marami diyan mga Maguindanao na tricycle drivers. Puro marunong magsalita ng Ilonggo yan. So ganun po kagaling ang samahan ng Kristiyano at Ilonggo sa amin. So tapos Rodel, hindi na ako mag-argue kay Toto, baka ma-block pa ako. As official, damo istorya, damo tikal. Anong istorya tikal? Anong istorya tinikal be? Sige nga, ipalabas mo kung anong tikal. Ibig sabihin tikal, halos ng parang kwenta-kwentong loloy ba? Ron kahit anong gawin ng mga bangag, di nila kayang pabagsakin ang mga Duterte, lalo na si BP. Tapos, David Santos. Ayon sa COA. Hindi na. Tapos, Tambay Lustay daw. Tambay Lustay. Si Tambay Lustay naman, si Martin Romualdez. Kwentuhan din pwede ba yun gamitin resibo sa court? Ang pinag-usapan kasi David Santos, confidential fund. Hindi naman yun MOOE na maintenance, operating and other expenses. Gaya ng gasolina. Hindi po yun. Iba po yun confidential fund. Hindi mo dapat ipakilala kung sino tumanggap ng pera sapagkat baka papatayin sila. Kasi alalahanin mo po, mga informante po ay nanggaling sa kaawayan. At bakit alam ng mga sundalo nitong huli doon sa Mindoro kung saan nakahimpil ang yung mga NPA na kasama doon 3 taga-UP?
na babaeng estudyante na nangampanya pa sa Kabataan Party List. Tapos namatay, binumbahan ng sundalo. Bakit alam nila kung saan bombahan? Dahil binayaran sila ng kasamang NPA. Dapat sikreto yan. Hindi pa natin alam ngayon kung sinong NPA binayaran. Malay mo baka yung Amerikanang NPA kasi hindi siya namatay. Alam niya kung saan babagsak ang bomba. Kaya sa tingin ko lang hindi man ako nagsasabi na ikaw yun. Ito si Jason Mandawi, Alin Calvo. Calvo naman ako. Bakit mo ko hihiriin? Huwag mo na akong tawagin kung may argumento ka, just argue. Do not use the word kalbo. David Santos, ChatGPT or Google, try mo lang minsan para malinaw sinasabi ng kuwa. Ay hindi po, sa kuwa ka. Yung ChatGPT tsaka Google, hindi po yan reliable. Okay? Hindi yan ebidensya. Jason Mandawi, Alin ka. Bakit Alin Calvo? Alin Calvo? Ganun pa. Baka nabayad siya ni BBM. Tanggalin kita. Okay, ban. Huwag ka na magtama. Dapat umuwi saldo. Antayin natin ang pag-uwi ni saldo pag si Sara Presidente uwi yan. Ireneo Biaka, maayong gabi, Dr. Toto. From Calabansig. Oy, taga Calabansig, Sultan Kudarat. Mga Catalunya family dyan. Daniel Aquino, konti na lang ang naniwala. Konti na lang? Bakit ang sorbe ni Sara taga Lumapaw? Mas mataas pa sa bubong. Nagpapatawa ka ba, Daniel Aquino? David Santos, bangon, magkano nga uli na ubos sa budget ni Tambalustay? 125 billion lang sa kanya eh. Tapos ang trillion, hindi mo babanatan? Anong klase si Kiko Pangilinan? Ba't hindi mo tinitira si BBM? Si Torax, wipe out. Hindi nga ma-wipe out ang mga korap sa DepEd nang nakaupo. Siyempre, inalis naman siya eh. Baka pa siya umalis sa DepEd. Tapos, David Santos, marami siyang kakampi sa Senado. Wala dapat siya kakatakot sa impeachment trial. Lalo pwede na siya pang ipagtanggol doon. Paano niya ipaliwanag yung mga budget? Wala na po ipaliwanag. Napaliwanag na po lahat. Dennis Velasco, share, shout out, watching from Iceland. Sobrang labig dito. Wow! Grabe Dennis Sobrang labig pala sa Iceland. So, kabayan. So, magandang umaga pa dyan o magandang gabi. Dante Ulino, Dr. To, good evening po. Maraming takot kay Sara dahil sinabi ni Digong, mas matapang pa sa kanya si Sara. God bless po. Okay. Arcel Suliano. Attorney Toto, cousin, buong pamilya ko, solid Duterte at marami pang iba dito sa Bulacan. Salamat naman. Blah 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 das bahag ang buntot ng mga magnanakaw kapag manlal si BP Sara, hindi yan madaling makalimot at hindi nagpapatawad. Pati yang si Marcos may kalagayan. Dennis Velasco, sir, binabanatan ka sa mga vlog na mga loyalistang bayaran. Okay lang kung babanatan lang ako, walang problema sa akin yan. Extend BBM. Des Marie, bakit naman extend BBM? Kakahiya naman. Bergie Piquero, the same, Cagayan de Oro, all dialect. Charlie Whiskey, Kinsati Calon. Ginumbine mo, Charlie Whiskey, Ilonggo tsaka Cebuano. Kinumbine mo, Kinsa, Sino. Sino, kung sa Ilonggo pa, Sino. Des Marie, yabang ang tikal, mga DDS yarn. Sige, tignan mo lang. Mag-usap tayo ng ebidensya for ebidensya, tsaka luhik ka. Huwag naman na antay kayo ng anti-Duterte dahil lang naman sa paniwala nyo pumatay ng tao. Di ba? Dahil paniwala nyo nagnakaw si Inday Lustay. Wala naman kayo ebidensya. Wala namang pinatay si Duterte kahit isa. Mga polis, maraming pinatay. Okay. Joyce Bicaayo, hindi naman sila taga-kuha. Bakit gusto nila malaman kung saan ginamit ni Sara? Oo nga. Sara, sira ulo ba? Katoto, proud to be bald. Bald, pareho tayong pipito. Gusto ko ngayon, kaso tumutubo lagi, panay. Ahit ko, meron ka pa bang palugas? Ako, inaahit ko lagi kasi ayaw ko na. Gilid lang may buhok, sa taas wala. Kung ayaw ninyo makinig sa opinion ni Katoto, doon kayo kay Auntie Claire, baka doon mas satisfied kayo. Tama. Hindi naman kayo pinipilit, di ba? Watching from Canada. Kevin John, Dr. To, DDS sa Kalan talaga kahit San Luzon, Visayas, Mindanao.
Panalo na yan, wag lang dayain ng Comelec. Tapos si Jace Wabikay Ayo. Buti na lang natauhan ka Sir Toto na hindi ka na sumusuporta sa mga kasamahan mo dati. Kasi hindi nila ginalang yung batas. Ang argumento ko sa kanila noon, bakit nyo arestuhin si Duterte? Kahit sabihin natin kriminal, may karapatan ang akusado. Bakit arestuhin nyo walang warrant of arrest? Doon ako po, natauhan din ako. Wala pala silang ebidensya. Virgin Sita Mia. Taga Pangasinan kami, sir. Si Duterte lang, wala nang iba. Salamat po. Joby Rosario, maayong gabi, sir. Toto, watching from Quezon City. Jace Bakayo, okay lang. Magtinikal kung may ara naman ibuga. May ara naman ibuga, oh. Edwin Nabon, may Mr. Opinion ka talaga, wala ka sa hulog. Galit ka lang sa opinion ko? Sige, okay lang naman, no problem with that. Tis Marie, pumunta ako ng Davao at nalaman ko paano mga Duterte doon, Paris. Okay. Merlin Bundok. So, please, maglagay pa ako dito. Kung mayroon kayo sobra, walang-wala talaga ako. Pasensya na. Tapos, magpapile po ako ng petition to declare the nullity of the dismissal of the impeachment complaint against Bong Marcos. Kasi binalasubas nila. Okay, Okay. Ito na. Ano lang ko sa inyo, kikisuyo. Kung ayaw na magbigay, huwag nyo na po ako uwayin. Kasi pasensya na talagang walang-wala. At magpapile pa ako ng kaso laban sa pagbasura ng impeachment kay Bongbong Marcos. Ayan, maraming salamat po. Magandang gabi. Have a beautiful Sunday. And we will all go to church. Maraming salamat po.